ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240. Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Yes, hello guys. No? Pag-usapan natin tong nakaraang election na to. No? So, kayo ba ay naka-move on na? Kasi ako hindi pa eh. Tapos ngayon, may mga naririnig tayo. May mga naririnig tayo na ganun pala ang mangyayari. No? Bakit hindi naagapan ito? Pero inyo, sa Senado na lang ay nakapasok na hindi natin inaasahan. Meron mga nakapasok sa Magic 12 na talaga namang pagka nabasa mo sa comment, halos isinusuka na ng tao, ayaw na ng tao. Bakit nakapasok sila? Grabe tong election na to, no? So, dito ay nalungkot talaga ako dahil nahalungkat ko or may nagpasa sa akin dito sa aking messenger about dito sa natuklasan nga ni Glenn Chong na maaari talaga itong mangyari dahil alam naman natin na pumasok ang mga pogo na alam natin na napakagagaling talaga ng mga IT dyan, napakagagaling nila magmanipula ng mga computers, no? So, yung resulta ng election ngayon ay talaga namang hindi katanggap-tanggap at nakakalungkot, no? Na alam naman natin na gagawin talaga ni Sara ang lahat para hindi siya ma-impeach. Desperado na siya, no? Gagawa siya ng paraan para makakuha siya ng at least siyam na senators para hindi siya ma-impeach. At bakit ito napayagan? Bakit ito nangyari? No? Hindi natin naagapan ang mga ganitong bagay na sana ginawa ng paraan yung computers na yan. So, alam naman natin na napakaraming hackers, napakaraming scammers, maaaring mangyari ito sa ating machine. Po talaga magagamit yung iba doon. Hindi naman po lahat, aminin natin. Subalit, hindi rin po namin gusto pagbakasakali na gamitin sapagkat ayaw naman natin masisi ang Commission on Elections. Yung isa naman ay number 5. No? At talagang marami pa. Na yung IME na halos ayaw na bumoto ng mga tao. Isa pa, yun nga, nakakalungkot din at talagang inendorso pa ng isang 98. The number of candidates that weren't able to win senatorial seats is within the range of 1 to 3. So that's an amazing track record of being able to see their endorsements win senatorial seats. And however, given this particular electoral cycle 2025, wala raw silang magagawa. May mga nakakausap tayo, wala raw silang magagawa dahil nga iglesia sila, INC sila. So kung sino raw yung sinabi ng namumuno nila, yun ang gagawin nila. So ganun talaga,
napakalungkot ng eleksyon. Hindi na talaga masaya ang eleksyon dito sa Maynila. At isa pa, yung may mga kaso, even nakakulong, nanalo. May mga kaso nakapag-file ng candidacy nila na kaliwat kanan ang kaso at talaga ng mga nalulungkot na ang tao na ayaw na nilang manukulan ito pero nanalo pa rin, napakataas pa rin, landslide pa rin, no? Nakakalungkot na talaga. May mga kaso pero nakakapagkandidato. Samantalang pag tayo ay nag-apply ng trabaho, tinitingnan ang ating mga resume, tinitingnan ang ating NBI kung meron tayong kaso, tinitingnan kung ano tayo sa ating barangay, may record tayo sa ating barangay. Para lang makapasok sa trabaho, tinitingnan nila ito na kung meron tayong record, hindi pwede, hindi na tayo magkakatrabaho ng maayos. Hindi na tayo makakapagtrabaho ng ayos, hindi tayo makakapasok sa mga kumpanyang maganda. Diba, nakakasama ng loob bilang Pilipino, bilang tayo ay nag-aambag araw-araw ng tax. Nag-aambag ng isusweldo sa kanila. No? Ang laki ng sweldo sa kanila, pero bakit ganito ang sistema ng ating batas dito sa Pilipinas? No? Na kailangan ganito i-endorse pa nila ang mga ganyang tao na even nasa kulungan na pinapamulat sa ating Pilipino na ganito ang gawain nila. Na legit ang ebidensya para sabihin na mag-ingat sa taong ito na walang gagawing maganda sa ating bansa. No? So, ibig sabihin talaga namang ang demonyo ay laging nasa ating tabi. Na lagi na lang siyang pwedeng manalo, pwedeng saklawan ng ating pwede silang mag-occupied or mano sa ating isipan. Bakit ganun? Napapayagan yung ganun. So, eto paparinig ko sa inyo yung video 4 na araw bago mag-eleksyon. So, nadiskubre pala nila Glenn Chong ang katiwaliang ito, ang pwedeng mangyari. At ito po ay sa akin lang ito po ay talagang pinapaniwalaan ko na maaaring ganito ang mangyari, pwedeng ganito ang mangyari dahil sa mga IT at mga scammer or sa mga gumagawa ng hindi maganda na pwedeng magmanipula ng ating halimbawa ngayong boto. Pwede talaga itong mangyari. Sikin lang ito sa kanila na gawin na mangyari na resulta ng ating eleksyon. So ito pakinggan nyo po at bago ito mangyari at sila po ay pumunta ng COMELEC diyan sa may COMELEC Manila. Ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? 1 milyon. I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240. Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal.
Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortun plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan! Test ballot number 10, George. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Fortun. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Fortun. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ko sa election return doon sa screen, ang lumabas, si Lau Fortun plus 12 konsihal. O, test ballot number 10, George Garcia, clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Sagutin mo yan! Ang tagal nyo nang tinataya yung eleksyon namin. Lahat ng umuupo, nagbabayad sa inyo. Ay, yung ebidensya ko noong 2010, 2013, 2016 at 2019, bakit hindi nyo sinasagot hanggang ngayon? O nagmi-meeting kayong 7 komisyoner dyan? Sana gumuho na lang kayo dyan eh. Wala kayong silbi eh. Ito, categorical to public accusation of an institution that is the cause of the problems of this country. Kayo ang problema ng bansang ito. Ang problema. Sige, lumabas kayo. Pabulaanan nyo yung ebidensya ko. Nasa YouTube. 1 hour and 47 minutes. Nandun lahat yung ebidensya ng taya nyo.